Ang intense ng mga kaganapan ngayon sa abot kamay na pangarap sapagkat manginginig sa takot si Doc Carlos dahil sa ebidensyang hawak ni Giselle sa kanya. Dito nga ay wala na talagang takas si Doc Carlos kay Giselle dahil sa malalaman na niya nakasabwat siya ni Moira at siya ang tumutulong para makatakas ito. Samantala sa kamalas-malasan nga naman ni Moira kung saan niya itinago ang pera, ay meron namang makakakuha nito at makokonsensya pa nga ang taong ito dahil sa hindi niya daw ito kayang gastusin, kaya naman ay agad niya itong re-report sa mga pulis. Agad namang ipapakita ng mga pulis ang pagmumukha ni Moira sa taong nakapulot ng pera dahil nga sa nakita daw niya ang taong nagtapon nito. At dito nga ay magiging positibo ang pagkakakilanlan ng mga pulis kay Moira dahil sa kukumpirmahin siya ng taong nakapulot ng perang itinapon niya. Sa kabilang banda naman ay hindi nga matutuloy ang plano ni Doc Carlos na sumama kila Annalyn at Lynette sa Japan dahil nga sa biglang paghingi ng tulong sa kanya ng anak niyang si Zoe. At dito nga ay pupuntahan ni Doc Carlos si Moira para sana magplano ng pagtakas nito, ngunit sila Giselle at Doc Robert ang maaabutan niya sa hotel nito. Kaya naman ay magugulat ang dalawa at magdududa nga ang mga ito kung bakit naroroon itong si Doc Carlos at kung ano ang ginagawa nito sa hotel ni Moira. Samantala ay magkakaharap nga sila Moira at Doc Carlos sa isang tagong lugar at dito nga ay tatanungin ni Doc Carlos si Moira kung meron ba daw itong visa papuntang Japan. Sasagutin naman siya ni Moira na meron daw siyang visa papuntang Japan at ikakagulat naman niya ang sasabihin ni Doc Carlos na meron nga daw siyang kakilala na kayang magbago ng identity niya at magbigay sa kanya ng bagong passport at bagong pangalan. Sa tingin niyo dapat na nga bang pakulong ni Giselle si Doc Carlos dahil sa tinutulungan nito ang kriminal na si Moira? Mas lalo na nga talagang nagiging exciting ang mga susunod na kaganapan kaya naman ay mas lalo pa nating abangan ang mas lalong gumigandang abot kamay na pangarap. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay masubscribe niyo ako. Maraming salamat po.